Ang tanging tunog na gumigising sa katahimikan ng mansyon ay ang mabagal at halos walang buhay na pagbiip ng heart monitor. Para kay Leonard Graham, iyon na ang musika ng kanyang buhay. Isang kantang paulit-ulit na tumutugtog, isang paalala ng bawat segundong unti-unting nawawala sa kanya. Nakatayo siya sa may pintuan ng silid ng kanyang bunsong anak na si Leah, hindi nakatingin sa maliit na anyo nito sa kama, kundi sa mga numerong naglalaro sa screen ng makina. Iyon ang katotohanan. Ang mga numero, hindi ang mga dasal, hindi ang mga pakiusap, hindi ang mga luhang matagal na niyang pinigilan. Mga numero lang ang nagsasabi kung gaano pa katagal. Stable ang vitals niya for now, sir. Ang boses ni Dr. Miguel Alcaraz ay kasing lamig ng hangin na ibinubuga ng air conditioner. Walang emosyon, mahusay. Yun ang gusto ni Leonard. Ayaw niya ng awa. Kailangan niya ng resulta. For now, ulit ni Leonard sa isip. Ang dalawang salitang iyon ang laging karugtong ng bawat report. Isang tanikalang nagpapaalala sa kanya na anumang oras maaaring bumigay ang lahat. Kumusta sina Clara at Sofia? Tanong niya. Ang mga mata ay hindi pa rin inaalis sa monitor. Ganoon pa rin. We are managing their symptoms but alam niyo na, Leonard, we are fighting a losing battle here. Sagot ng doktor. May bahid ng pagod sa boses nito. Napatiimbagang si Leonard. Ayaw niyang marinig ang mga salitang iyon, kahit alam niyang totoo. Mula nang pumanaw ang kanyang asawang si Isabela, ipinangako niya sa sarili na hindi na siya muling mabibigo sa pagprotekta sa kanyang pamilya. Pero heto siya ngayon, isang bilyonaryo na kayang bilhin ang lahat, maliban sa buhay ng sarili niyang mga anak. Ang buong mansyon ay ginawa na niyang isang pribadong ospital. Ang mga mamahaling kortina ay laging nakasara. Bawal ang sikat ng araw na maaaring magdala ng kung anong mikrobyo. Ang mga laruan ay nakatago sa bodega. Ang mga dating katulong na maingay at masayahin ay pinalitan niya ng mga private nurse na gumagalaw na parang mga robot. Ang mansyon ng mga Graham ay naging isang magandang puntod. Tahimik, malinis, at walang buhay. Isang mahinang katok sa pinto ang pumutol sa kanilang pag-uusap. Pumasok si Manang LV, ang kanyang matagal ng head housekeeper, na may kasamang isang babae. Sir Leonard, nandito na po siya. Yung bagong in-hire na butler housekeeper. Kinakabahang sabi ni Manang LV. Doon lang napalingon si Leonard at sa unang pagkakataon, sa loob ng mahabang panahon, isang bagay ang nakakuha ng kanyang buong atensyon. Ang babae ay simple lang manamit, walang bakas ng karangyaan, pero may dala itong kakaibang aura. Isang ngiti ang sumilay sa mga labi nito nang magtama ang kanilang mga mata. Isang nangiting hindi nababagay sa lugar na yon. Isang nangiting puno ng pag-asa. Naramdaman ni Leonard ang pagkainis. Ako po si Brenda Anderson, sir. Ako po yung bagong mag-aalaga sa bahay. Magalang na sabi nito. Ang boses niya ay kalmado, malambing, na parang isang mainit na kumot sa isang malamig na gabi. Tiningnan lang siya ni Leonard mula ulo hanggang paa. Wala siyang panahon para dito. Manang LV will tell you the rules. There are many. Break one and you're out. Understood? Malamig niyang sabi. Opo, sir. Understood po. Sagot ni Brenda. Hindi nawawala ang nangiti. Tumalikod na si Leonard, babalik na sana sa pagmamasid sa monitor, nang may ginawa si Brenda na nagpatigil sa pag-ikot ng kanyang mundo. Dahan-dahan itong lumapit sa bintana, hinawakan ang makapal at madilim na kurtina, at sa isang mabilis na galaw, hinawi ito. Bumuhos ang ginintuang sikat ng araw sa loob ng silid. Nagliwanag ang lahat. Ang alikabok na hindi nakikita sa dilim ay biglang nagsayawan sa hangin. Ang maputlang balat ni Leah ay biglang nagkaroon ng kulay. Napasinghap ang nurse sa isang tabi. Si Dr. Alcaraz ay nanlaki ang mga mata sa gulat. At si Leonard, naramdaman niya ang pag-akyat ng galit
mula sa kanyang sikmura. Ang unang-unang patakaran, ang pinakamahalagang patakaran. Binali niya ito. Sa unang 10 minuto niya sa pamamahay na ito, humarap siya kay Brenda. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Ngunit bago pa siya makapagsalita, nagsalita si Brenda sa mahinahong boses, nakatingin sa natutulog na si Leah. Kailangan nila ng araw, sir. Kailangan nilang maramdaman na may umaga pang darating. Ilang oras ang lumipas. Pinalampas iyon ni Leonard. Sa ngayon, ibinigay niya ang pinakamatalim na tingin kay Brenda bago ito sinabihan ni Manang LV na itour sa mansyon. Sinigurado niyang naisarang muli ang kurtina. Kailangan niya ng kontrol. Kailangan niyang pamahalaan ang lahat ng bagay na kaya niyang kontrolin. Pumasok siya sa kanyang opisina. Sinubukang magtrabaho. Pero ang mga numero sa spreadsheet ay nagiging mga numero sa medical monitor. Ang imahe ng ngiti ni Brenda at ang biglaang pagbuhos ng liwanag ay hindi maalis sa kanyang isip. Isang istorbo. Iyon lang siya. Isang istorbo. Gabi na nang mapagpasyahan niyang ikutin ang mga silid ng kanyang mga anak bago matulog. Ito na ang kanyang ritual. Isang tahimik na pagbisita sa bawat silid. Isang huling pagsulyap sa mga monitor bago siya naman ang subukang magpahinga. Pagdaan niya sa kwarto ni Sofia, ang kanyang panganay, may narinig siyang isang tunog na matagal nang hindi naririnig sa mansyon. Isang himig, isang awit, isang oyayi. Huminto siya. Ang tunog ay dayuhan sa pandinig, isang bagay na hindi nabibilang sa sterile na katahimikan ng kanyang tahanan. Dahan-dahan niyang itinulak ang pinto. At doon, nakita niya ito. Nakaupo sa gilid ng kama si Brenda. Kandong niya ang kamay ni Sofia at habang umaawit sa napakatamis at napakalambing na boses, dahan-dahan niyang sinusuklay ang manipis ng buhok ng bata gamit ang kanyang mga daliri. Isang bagay sa loob ni Leonard ang nag-init. Isang bagay ang sumabog. Ang kontrol na buong araw niyang pinanghahawakan ay biglang gumuho. Ang paghawak, ang pag-awit, ang paglabag sa lahat ng kanyang mga patakaran. Anong ginagawa mo sa anak ko? Ang kanyang boses ay hindi pa sigaw. Ito ay isang bulong. Isang bulong na puno ng yelo at apoy. Mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw. Tumigil sa pag-awit si Brenda at dahan-dahang lumingon. Ang mga mata nito ay kalmado pa rin, sumasalamin sa liwanag ng maliit na ilaw sa tabi ng kama. Ay, naramdaman ni Brenda ang bigat ng bawat salitang binitawan ni Leonard. Ang lamig niyon ay tila isang kamay na humaplos sa kanyang likod, pamilyar at masakit. Ngunit hindi siya natinag. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kamay ni Sofia sa ibabaw ng kumot, tinitiyak na hindi magigising ang bata. Saka lamang siya tumayo at humarap sa ama nito. Sir Leonard, mahina niyang sagot, puno ng respeto, ngunit walang bahid ng pagkatakot. Ginagawa ko lang po ang trabaho ko. Ang trabaho mo ay sumunod sa patakaran ko. Maring sabi ni Leonard, bawat salita ay may diin. At kasama sa patakaran ang walang physical contact, maliban kung kailangan, at lalong-lalo na, walang ingay na makakaistorbo sa pagpapahinga nila. Hindi sumagot si Brenda. Sa halip, lumapit siya ng isang hakbang, sapat lang para makita ni Leonard ang buong sinseridad sa kanyang mga mata. Ang katawan po nila ay ginagamot ng mga doktor, pero sino po ang gumagamot sa kaluluwa nila? Tanong niya. Ang kanyang boses ay isang bulong, ngunit umalingaw-ngaw ito sa katahimikan ng silid. Kailangan po nilang maramdaman na hindi sila mga pasyente lang sa isang kama. Mga bata po sila, sir. Mga anak ninyo. Kailangan nilang maramdaman na minamahal sila, hindi lang binabantayan. Natigilan si Leonard. Walang sino man ang nakipag-usap sa kanya ng ganoon. Walang sino man ang naglakas loob na questionin ang kanyang mga pamamaraan. Bigyan niyo po ako ng 1 linggo, sir. Kung wala po kayong makitang pagbabago, ako na po mismo ang aalis. Pakiusap ni Brenda.
Ilang segundong naghari ang katahimikan. Nakita ni Brenda ang pagtatalo sa mga mata ng amo, ang galit, ang pagdududa, at sa ilalim ng lahat ng iyon, isang maliit at halos patay ng lingas ng desperasyon. Sa huli, tumalikod si Leonard nang walang sinasabi at isinara ang pinto sa kanyang paglabas. Para kay Brenda, iyon ay isang oo. Kinabukasan, sinimulan ni Brenda ang kanyang tahimik na revolusyon. Sa silid ni Sofia, kinuha niya ang isang libro ng mga fairy tale na nakita niya sa ilalim ng kama, puno na ng alikabok. Umupo siya sa tabi nito at nagsimulang magbasa. Noong unang panahon, sa isang malayong kaharian. Habang nagbabasa, ang isip ni Brenda ay lumipad pabalik. Naalala niya ang isang maliit na batang babae na may makapal na buhok, nakaupo sa kanyang kandungan, sabik na nakikinig sa bawat salita. Si Lily. Ang kanyang si Lily. At ang prinsesa ay hindi natakot sa dilim dahil alam niyang laging may liwanag sa dulo. Naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. Isang butil ng luha ang pumatak sa pahina ng libro. Pinunasan niya ito agad. Ito ang pangako niya kay Lily, na ang kwento nito ay hindi magtatapos sa dilim. Ipagpapatuloy niya ito para sa ibang mga bata. Excuse me? Isang matinis at may awtoridad na boses ang pumutol sa kanyang pagbabasa. Pag-angat ng tingin ni Brenda, nakita niya ang isang babaeng nakapormal na kasuotan, nakataas ang isang kilay at nakatingin sa kanya na para bang isa siyang dumi sa mamahaling carpet. Ako si Victoria Graham, kapatid ni Leonard. Pagpapakilala nito. At sino ka naman para istorbuhin ang pamamahinga ng pamangkin ko? Brenda Anderson po, ma'am. Ang bago pong housekeeper. Magalang na sagot ni Brenda. Housekeeper? Tumawa si Victoria ng mapakla. Ang sabi sa akin ng kapatid ko ay nag-hire siya ng tulong, hindi isang faith healer. Anoong susunod? Mag-aalay ka ng dasal? Magsasayaw para umulan ng kagalingan? Hindi nagbago ang ekspresyon ni Brenda. Nagbabasa lang po ako ng kwento, ma'am. Itigil mo yan, utos ni Victoria. You are giving them false hope. Ang kailangan nila ay gamot at siyensya. Hindi ang mga kalokohan mo. Kung ako ang masusunod, pinalayas na kita kahapon pa. Bago pa makasagot si Brenda, dumating ang isang nurse. Nagmamadali. Ma'am Victoria, Sir Leonard, hinahanap po kayo ni Sir, sabi ng nurse. At saka lumingon kay Brenda. Pinapasabi po ni Sir Leonard, dalian mo raw at kailangan ka sa kwarto ni Miss Clara. Naiwan si Victoria na gulat na gulat. Pagdating ni Brenda sa silid ni Clara, nandoon si Leonard, nakatayo sa tabi ng kama. May isang tray ng pagkain sa mesa, isang mangkok ng sopas. Ayaw niyang kumain. Sabi ni Leonard, ang boses ay pagod. Pero kanina, sabi ng nurse, hinahanap niya yung tita na magaling magkwento. For the first time in weeks, humingi siya ng pagkain. Napatingin si Brenda kay Clara na nakatingin din sa kanya ng may pangungulila. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Brenda. Umupo siya sa tabi ng bata at nagsimulang magsalita sa mahinang boses, hindi tungkol sa pagkain, kundi tungkol sa isang hardin na puno ng mga nagsasayawang bulaklak. Habang nagkukwento, dahan-dahan niyang isinubo ang sopa sa bata at kumain si Clara. Nang araw ding iyon, dumating si Dr. Alcaraz para sa kanyang regular na check-up. Habang tinitingnan ang chart ni Clara, bahagyang kumunot ang kanyang noo. May maliit. Halos hindi kapansin-pansing pagbabago sa mga numero. Isang bahagyang pagtaas na hindi maipaliwanag ng gamot. Napansin niya si Brenda na tahimik na nag-aayos ng mga bulaklak sa florera sa isang sulok. Lumapit siya dito. Ang kanyang mga mata ay matalim at mapanuri. Narinig ko ang ginagawa mo, sabi niya sa malamig na tono. Tumingin si Brenda sa kanya. Huwag kang magbigay ng maling pag-asa. Pagpapatuloy ng doktor, ang boses ay walang kabuhay-buhay.
Milagro ang kailangan nila, hindi kwentong pambata. Lumipas ang mga araw na tila isang panaginip para kay Leonard. Ang dating nakakabinging katahimikan ng mansyon ay napalitan na ng mga pamilyar na tunog. Ang mahinang himig ng isang classical music mula sa isang maliit na music player, ang banayad na boses ni Brenda habang nagbabasa ng kwento. At minsan, kung papalarin siya, ang mahinang halakhak ng isa sa kanyang mga anak. Hindi niya ito inaamin kahit kanino, lalong-lalo na sa kanyang sarili. Ngunit may nagbago sa loob niya. Dati, ang una niyang tinitingnan, pagkagising ay ang report ng mga nurse. Ngayon, ang una niyang hinahanap ay kung nasaan si Brenda. Isang gabi, hindi siya makatulog. Ang mga numero ng kumpanya ay nagsasayawan sa kanyang isip. Walang kabuluhan, walang kahulugan. Binuksan niya ang tablet sa kanyang tabi at pinindot ang icon para sa security cameras ng bahay. Isang ugali na hindi niya alam kung bakit niya sinimulan. Nahanap niya siya. Nasa silid ni Leah. Hindi ito nagbabasa o kumakanta. Nakatayo lang ito sa gitna ng silid, gumagawa ng isang katawa-tawang sayaw, dahan-dahan, na parang isang paru-parong naglalaro sa hangin. Walang tunog. Tanging ang paggalaw lang nito. At sa kuna, ang maliit na si Leah, na laging tila tulog, ay nakadilat ang mga mata. Tahimik na pinapanood ang bawat galaw ni Brenda. At doon, sa dilim ng kanyang silid, sa malamig na liwanag ng screen, isang bagay ang nangyari kay Leonard Graham na hindi nangyayari sa loob ng maraming taon. Ngumiti siya. Isang maliit, hindi sinasadya, ngunit totoong nangiti. Kinabukasan, ang ngiting iyon ay mabilis na nawala nang salubungin siya ng kanyang kapatid na si Victoria sa pasilyo. Ang mukha nito ay kasing tigas ng marmol. "Leonard, we need to talk," sabi nito, walang paligoy-ligoy. "Tungkol sa babaeng yan." "Brenda is doing her job," maikling sagot ni Leonard nagpatuloy sa paglakad. "Her job? Anong job? Ang maging pambansang entertainer?" Sarkastikong sabi ni Victoria, sumusunod sa kanya. "Nakikita mo ba ang sarili mo? You are letting a complete stranger and nobody with no background dictate how to run this house. Pinagtatawanan na tayo ng mga staff. She's a scammer, kuya. Nakita niyang mahina ka ngayon kaya sinasamantala niya." Huminto si Leonard sa tapat ng pinto ng kanyang opisina at hinarap ang kapatid. "The kids, they are responding," sabi niya. Ang boses ay mahinahon ngunit may bigat. "Clara is eating. The nurses said Leah is more alert. The numbers are slightly better. At the end of the day, Victoria, that's all that matters to me." "Coincidence! Placebo effect!" git ni Victoria. "Huwag kang maging tanga, Leonard. Fire her, bago pa mahuli ang lahat." Tiningnan lang ni Leonard ang kanyang kapatid. "She's not going anywhere." Tumalikod siya at pumasok sa opisina. Iniwan si Victoria na nanggagalaiti sa galit. Ngunit kahit sa loob ng kanyang opisina, hindi siya mapakali. Ang mga salita ni Victoria ay tumagos sa kanya. Hindi dahil naniniwala siya, kundi dahil iyon din ang mga salitang ibinubulong ng sarili niyang isip. Ang lohika, ang katwiran. Isang mahinang tunog mula sa silid ni Sofia ang nagpatayo sa kanya. Boses ni Brenda. Dahan-dahan siyang naglakad papunta doon, huminto sa bahagyang nakabukas na pinto. Isang tagamasid mula sa dilim. Nakaupo si Brenda sa sahig, katabi ng kama ni Sofia. Hindi siya nagbabasa. Sa kanyang kamay, gumawa siya ng isang hand puppet gamit ang isang panyo. "Hello, Princess Sofia," sabi ni Brenda. Ginagawang malaki ang boses, tulad ng isang higante. "Ako si Mr. Panyo, at ako ang pinakamalakas na panyo sa buong mundo." Walang reaksyon mula kay Sofia. "Pero takot ako sa kiliti," sabi ng panyo, at dahan-dahang ginamit ni Brenda ang daliri para kilitiin ang talampakan ng anak. Walang reaksyon, pero hindi sumuko si Brenda. Sinubukan niya ulit.
Sa mas masiglang boses, "Hindi mo ako kaya, Princess Sofia. Hinding-hindi mo ako mapapatawa." At dahan-dahan, isang bagay na tila isang milagro ang nasaksihan ni Leonard. Ang sulok ng mga labi ni Sofia ay bahagyang umangat. Isang maliit na gatla. Pagkatapos ay isa pang pag-angat. At pagkatapos, isang tunog na halos isang hangin lang, isang tunog na akala ni Leonard ay hinding-hindi na niya muling maririnig. Isang mahinang tawa. At kasunod nyon, isang buo, pagod. Ngunit napakagandang nangiti. Napatigil si Leonard sa paghinga. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga mata. Para siyang nakakita ng pagsikat ng araw pagkatapos ng isang walang katapusang gabi. Ang lahat ng pagdududa, lahat ng sinabi ni Victoria, lahat ng lohika sa kanyang utak ay gumuho na parang isang pader na buhangin na tinamaan ng alon. Sa sandaling iyon, alam niya. Mamayang hapon, tinawag niya si Dr. Alcaraz sa kanyang opisina. "The treatments will continue, Miguel. We follow your science to the letter," simula ni Leonard. "But I want to make one thing clear." Naghihintay lang ang doktor. Ang kanyang mukha ay isang blankong maskara. "Brenda stays," deklara ni Leonard. "She does whatever she thinks is necessary. No one is to interfere with her. Not you, not Victoria. Not even the nurses. Is that understood?" Bahagyang nanlaki ang mga mata ni Dr. Alcaraz, ngunit mabilis din itong bumalik sa dati. Tumango ito ng isang beses. "As you wish, Leonard." Gumaan ang pakiramdam ni Leonard. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang may ginawa siyang tama, na tumaya siya sa isang bagay na hindi nasusukat ng pera o siyensya. Kinagabihan, habang papunta siya sa kusina para kumuha ng tubig, napansin niyang bukas ang ilaw sa library. Ito ang paboritong lugar ni Isabela sa bahay. Walang sino man ang pinapapasok niya roon. Sumilip siya at nakita si Brenda sa loob. Nagpupunas ng alikabok sa isang bookshelf. Bahagya siyang nainis na pumasok ito ng walang paalam, ngunit bago pa siya makapagsalita, isang bagay ang nangyari. Habang inaabot ang isang mataas na estante, hindi sinasadyang nasagi ng siko ni Brenda ang isang silver picture frame na nakapatong doon. Nahulog ito. Isang malakas na kalabog ang umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Pumasok si Leonard sa library. Nakita niya si Brenda na mabilis na pinupulot ang frame. Ang salamin ay hindi nabasag. Ito ang larawan ni Isabela. Nakangiti. Noong masaya pa ang kanilang mga araw. Nakatitig si Brenda sa larawan. At pagkatapos ay tumigas ang mukha ni Leonard. Ang lahat ng init, lahat ng pag-asa na naramdaman niya buong araw ay biglang naglaho na parang bula. Napalitan ito ng isang pamilyar, nagyayelong sakit. "Wag na wag mong hahawakan yan." Nabitawan ni Brenda ang picture frame na parabang napaso siya. Bumagsak itong muli sa makapal na carpet. Ngunit sa pagkakataong ito, ang tunog ay tila mas malakas, mas nakakabingi sa pandinig niya. Agad siyang tumayo, ang kanyang mga kamay ay nanginginig ng bahagya habang itinago niya ang mga ito sa kanyang likuran. "Sorry po, sir. Hindi ko po sinasadya," sabi niya. Ang kanyang boses ay isang mahinang bulong. Naramdaman niya ang biglaang pagbabago sa temperatura ng silid. Ang init kanina mula sa ilaw ng library ay tila hinigop ng lamig na nagmumula sa mga mata ni Leonard. Hindi sumagot si Leonard. Dahan-dahan siyang lumakad papunta sa frame. Pinulot ito at maingat na pinunasan gamit ang panyo mula sa kanyang bulsa na parabang ang alikabok na dumikit dito ay isang uri ng dumi na hindi dapat naroon. Tinitigan niya ang nakangiting mukha sa larawan. "She loved this room," sabi niya. Halos sa sarili lang, ang boses ay malungkot at malayo. She could spend whole days in here, surrounded by books, surrounded by stories. Tumango lang si Brenda. Hindi alam ang sasabihin. Naramdaman niya ang bigat ng kalungkutan sa silid na yon. Isang kalungkutang mas matanda pa
kaysa sa sakit ng mga bata sa itaas. She also loved the garden. Pagpapatuloy ni Leonard, ang mga mata ay nakapako pa rin sa larawan. Itinaas niya ang kanyang tingin at tinitigan si Brenda. You brought flowers inside. She would have liked that. Sa unang pagkakataon, hindi galit ang nakita ni Brenda sa mga mata nito, kundi isang bagay na mas malalim, isang sugat na hindi pa naghihilom. Nawalan na rin po ako. Mahinang sabi ni Brenda. Hindi niya alam kung bakit niya sinabi iyon. Ang mga salita ay kusa na lang lumabas sa kanyang bibig. Nawalan na rin po ako ng isang taong mahalaga sa akin. Alam ko po ang pakiramdam na ang bawat sulok ng bahay ay may dalang alaala. Isang saglit na katahimikan ang namagitan sa kanila. Isang katahimikang hindi awkward, kundi puno ng isang hindi inaasahang pagkakaintindihan. I'm sorry, sabi ni Leonard at naramdaman ni Brenda ang sinseridad sa dalawang salitang iyon. Okay lang po, sagot niya. We learn to live with the pain. We carry them with us. How? Tanong ni Leonard, ang tanong ay tila isang desperadong pakiusap. How do you carry it without breaking? Ngumiti si Brenda ng isang mapait na ngiti. We don't, sir. We just learn to pick up the broken pieces every single day. Hindi na sila muling nag-usap pagkatapos noon, ngunit may nagbago sa pagitan nila. Ang dating hindi nakikitang pader na naghihiwalay sa amo at katulong ay unti-unting gumuho. Sa mga sumunod na araw, nagsimulang maging bahagi ng routine ni Leonard ang manatili ng ilang minuto sa silid ng mga anak kapag nandoon si Brenda. Hindi siya nagsasalita. Nakatayo lang siya sa isang sulok, pinapanood si Brenda habang nagpapatugtog ito ng musika o habang ginagawa ng iba't ibang hugis ang mga anino sa pader gamit ang kanyang mga kamay. Isang hapon, habang abala si Brenda sa pag-aayos ng mga unan ni Clara, may biglang nahulog na libro mula sa mataas na estante. Mabilis na kumilos si Leonard upang saluhin ito bago pa tumama sa sahig. Ngunit sa kanyang pagmamadali, na out of balance siya at muntik nang matumba. Agad siyang inalalayan ni Brenda. Hinawakan nito ang kanyang braso. Ang init ng palad nito ay tumagos sa tela ng kanyang damit. Nagpadala ng isang kuryenteng hindi niya inaasahan. Napatingin siya dito. Napatingin din ito sa kanya. Ang kanilang mga mukha ay ilang pulgada na lang ang layo. Nakita niya ang bawat detalye ng mga mata nito. Isang malalim na kulay kape na may bahid ng ginto kapag tinatamaan ng ilaw. Naamoy niya ang banayad na amoy nito, amoy baby powder at sikat ng araw. Bumilis ang tibok ng puso ni Leonard. Agad na bumitaw si Brenda, namumula ang mga pisngi. Okay lang po kayo, sir? I'm fine. Nauutal niyang sagot. Umayos nang tayo at inabot ang nahulog na libro. Thank you. Ang maliit na sandaling iyon ay hindi napansin ng iba, ngunit para sa kanilang dalawa, iyon ay isang malakas na lindol. Samantala, sa kabilang bahagi ng mansyon, si Victoria Graham ay hindi mapakali. Nakikita niya ang pagbabago sa kanyang kapatid. Nakikita niya ang mga palihim na sulyap, ang mga ngiting hindi na para sa mga anak, kundi para sa housekeeper. At lalo siyang napopuot. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan ng isang numero mula sa kanyang private contacts. Hello, it's Victoria Graham, sabi niya nang may sumagot sa kabilang linya. I need you to find out everything you can about a woman named Brenda Anderson. I want her past, her family, her secrets, everything. Nag-pause siya, nakinig sa sagot. I don't care how much it costs, Marin niyang sabi. Alamin mo lahat tungkol sa kanya. Lahat. Kinagabihan, habang nagdidilig si Brenda ng mga halaman sa hardin, ang lugar na unti-unti niyang binubuhay muli. Naramdaman niyang may papalapit sa kanya. Lumingon siya at nakita si Dr. Alcaraz, nakatayo sa ilalim ng dim light ng isang garden lamp. You're doing a good job with the children, sabi nito. Ang boses ay professional pa rin,
ngunit wala na ang dating lamig. "Salamat po, Doc," sagot ni Brenda, nagpatuloy sa pagdidilig. "And with the garden," dagdag ng doktor, iginala ang tingin sa paligid. "My sister, Isabella, she loved this garden." Huminto si Brenda. "Kapatid niyo po si Ma'am Isabella?" Tumango ang doktor. "She was my baby sister." Nagkaroon na naman ng katahimikan, ngunit sa pagkakataong ito, mas may bigat. Tinitigan ni Dr. Alcaraz si Brenda, bahagyang nakakunot ang noo, na para bang may sinusubukang alalahanin. "Alam mo, simula niya, may kung anong pamilyar sa'yo, sa boses mo, sa mga mata mo." Naramdaman ni Brenda ang biglaang paglamig ng kanyang dugo. Ang hawak niyang pandilig ay tila bumigat. "I'm sure I've seen you somewhere before." Pagpapatuloy ng doktor, lumapit ng isang hakbang. "Nagkita na ba tayo dati?" Napatigil sa pagtibok ang puso ni Brenda. Ang mga alaala ay bumuhos sa kanyang isipan na parang isang rumaragasang baha. Ang puting pader ng ospital, ang amoy ng antiseptic, at ang mukha ng doktor na ito na nagsasabi sa kanya ng mga salitang pumatay sa lahat ng kanyang pag-asa. Hindi siya makapagsalita. Ang dila niya ay tila nakatali. Nakatitig lang siya sa doktor, ang kanyang mukha ay isang perpektong maskara ng pagkagulat, habang sa loob-loob niya, ang kanyang mundo ay nagsisimulang gumuho. Pinilit ni Brenda na bumalik ang hangin sa kanyang mga baga. Ngumiti siya, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. "Naku, Dok, baka po nagkakamali lang kayo. Simpleng tao lang po ako. Siguro po kamukha ko lang yung dati ninyong pasyente." Tinitigan pa rin siya ni Dr. Alcaraz ng ilang sandali, tila hindi kumbinsido, ngunit sa huli ay tumango na lang ito. "Siguro nga, pasensya na." Tumalikod ito at naglakad pabalik sa loob ng mansyon, ngunit naramdaman ni Brenda ang mga mata nito sa kanyang likuran, puno pa rin ng pagdududa. Napasandal si Brenda sa pader, nanginginig ang mga tuhod, napakapit siya sa kanyang dibdib, na para bang kaya niyang pigilan ang marahas na pagtibok ng kanyang puso. Napakalapit na, muntik na, kinailangan niyang mag-ingat, hindi para sa sarili niya, kundi para sa mga bata, para kay Leonard. Ang insidenteng iyon ay nag-iwan ng takot kay Brenda, ngunit pinalakas din nito ang kanyang determinasyon. Mas lalo niyang ibinuhos ang kanyang oras at atensyon sa tatlong magkakapatid. At sa bawat araw na lumilipas, mas lalo siyang napapalapit hindi lang sa mga bata, kundi pati na rin sa ama ng mga ito. Naging normal na sa kanila ang magkape sa kusina kapag tulog na ang lahat. Doon, sa liwanag ng isang maliit na ilaw sa ibabaw ng mesa, nagkukwentuhan sila tungkol sa mga simpleng bagay. Nalaman ni Leonard na mahilig si Brenda sa mga lumang pelikula. Nalaman ni Brenda na pangarap pala ni Leonard na maging isang arkitekto bago niya minana ang kanilang kumpanya. Natuklasan nila ang mga maliliit na piraso ng kanilang pagkatao, mga pirasong matagal nang nakatago sa ilalim ng kanilang mga responsibilidad at kalungkutan. Isang gabi, habang nag-aayos si Brenda ng mga gamit sa playroom, isang silid na dati bodega ng mga medical supplies, ngunit ngayon ay puno na ng mga libro at malambot na laruan. Pumasok si Leonard. "Hindi pa sila pwedeng bumaba dito, pero gusto kong maging handa ang lugar na ito para sa kanila," sabi ni Brenda. "Salamat," simpleng sagot ni Leonard. Umupo sa isang maliit na upuan. "Salamat sa lahat. Para sa mga bata po ito," sabi ni Brenda. "Hindi lang para sa kanila," pag-amin ni Leonard, nakatingin sa sahig. "Para sa akin din. You brought this house back to life, Brenda." Itinaas niya ang kanyang mga mata, at sa pagkakataong ito, walang bakas ng pagiging amo. Tanging isang lalaki lang ang nakita ni Brenda. Isang lalaking pagod, nasasaktan, ngunit dahan-dahang natututong umasa muli. "Maybe we can watch a movie with the girls tomorrow?" Isang cartoon movie. Sa kwarto lang ni Sofia.
Pagsama-samahin natin sila for the first time. Mungkahi ni Leonard. Napangiti si Brenda. Isang tunay, malawak na ngiti. Magugustuhan po nila yan, sir. Leonard, pagtatama nito. Call me Leonard. Kinabukasan, nangyari ang isang bagay na hindi inakala ni Leonard na mangyayari pa. Sa malaking kama ni Sofia, magkakatabi ang tatlong magkakapatid. Sa isang gilid ay si Brenda at sa kabilang gilid ay si Leonard. Sa isang laptop na nakapatong sa kanilang harapan, nanonood sila ng isang animated film tungkol sa isang isdang nawawala. Sa unang pagkakataon, ang silid ay napuno ng tunay na tunog ng isang pamilya. Ang tawa ni Clara nang may mag-joke ang isang karakter. Ang hininga ni Sofia na tila sabik sa susunod na mangyayari. Ang paggalaw ng kamay ni Leah na para bang gusto nitong abutin ang mga makukulay na isda sa screen. Napatingin si Leonard kay Brenda na nakatingin din sa kanya. Sa kanilang mga mata, pareho silang nakakita ng isang salamin. Isang salamin ng pasasalamat, ng kaligayahan, ng isang damdaming nagsisimula, ng mamuo na pareho nilang kinatatakutan ngunit hindi mapigilan. Sa gitna ng pinakamasayang sandaliin ng pamilyang Graham, sa loob ng mahigit 2 taon, bumukas ang pinto. Pumasok si Victoria, ang mukha ay isang maskara ng tagumpay. Ang kanyang mga mata ay matalim, malamig, at nakatutok lamang kay Brenda. Sa kanyang kamay, may hawak siyang isang malaking brown envelope. "Kuya, can I talk to you in your office?" Sabi niya, ang boses ay matamis ngunit may lason. "It's urgent." Naramdaman ni Leonard ang bigat sa hangin. Hinalikan niya ang kanyang mga anak sa noo at sumunod sa kanyang kapatid, nag-aalala. Si Brenda naman ay nanatili, ngunit ang ngiti sa kanyang labi ay nawala. Napalitan ng isang masamang kutob. Sa opisina, walang imik na inilapag ni Victoria ang envelope sa ibabaw ng mesa ni Leonard. "Open it," utos niya. Nag-aalangang binuksan ni Leonard ang envelope. Sa loob, may mga dokumento. Binasa niya ang una, isang birth certificate. Pangalan, Lily Anderson. Mother, Brenda Anderson. Sunod, isang medical record. Diagnosis, acute lymphoblastic leukemia. At ang huli, isang death certificate. Nabitawan ni Leonard ang mga papel. Tumingin siya sa kanyang kapatid, naguguluhan. Anong ibig sabihin nito? Isang masamang nangiti ang sumilay sa labi ni Victoria. "Kilalanin mo ang totoong Brenda Anderson, kuya. Isang ina na namatayan din ng anak sa parehong sakit ng mga pamangkin ko." Humakbang siya palapit. Ang bawat salita ay tila isang punyal. "At alamin mo," bulong niya, "kung sino ang doktor na nabigong iligtas ang anak niya." Nakatitig si Brenda sa saradong pinto. Ang masayang tunog mula sa pelikula ay tila isang ingay na lang ngayon sa kanyang tainga. Isang paalala ng kaligayahang napakadaling bawiin. Pinatay niya ang laptop at maingat na inayos ang kumot ng mga bata na unti-unti nang dinadalaw ng antok. Alam niya. Sa puso niya alam niyang ito na yon. Ang katotohanang matagal na niyang itinatago ay lalabas na. Hindi siya natakot para sa sarili niya. Natakot siya para sa pamilyang nagsisimula palang mabuo sa kanyang harapan. Hinalikan niya isa-isa ang mga bata sa noo, bumubulong ng, "Mahal ko kayo," bago siya tumayo at naglakad palabas ng silid. Bawat hakbang pababa ng hagdanan ay tila 1 milya ang bigat. Papunta siya sa library. Doon siya laging hinahanap ni Leonard kapag may mahalaga itong sasabihin. Pagbukas niya ng pinto, naroon na ito. Nakatayo sa gitna ng silid, nakatalikod sa kanya. Sa ibabaw ng mesa nakakalat ang mga papel. Ang mga papel na kumakatawan sa pinakamasakit na kabanata ng kanyang buhay. "Leonard," mahina niyang tawag. Dahan-dahan itong humarap. Ang mukha nito ay hindi galit. Mas malala pa roon. Puno ito ng sakit, ng pagtataksil. Para siyang sinaksak at si Brenda ang may hawak ng patalim. "Totoo ba ito?" tanong ni Leonard.
Ang boses ay basag. Itinuro niya ang mga papel. Brenda, totoo ba ito? Hindi siya makatingin ng diretso. Yumuko siya at yun na ang naging sagot. Bakit? Bulong ni Leonard puno ng pait. Bakit hindi mo sinabi? Lahat ng ito, ang pag-aalaga mo, ang pagngiti mo, kasinungalingan lang ba lahat? Hindi. Mabilis niyang sagot. Sa wakas ay nag-angat ng tingin. Ang mga luha ay nagsisimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Hindi kasinungalingan ang lahat ng yon. Then what is this? Sigaw niya. Sa unang pagkakataon ay nawalan ito ng kontrol. Dinampot niya ang death certificate ni Lily. You lied to me. Pumasok ka sa bahay ko, sa buhay ng mga anak ko na may ganitong sikreto. Bakit, Brenda? Para ano? Para gantihan ang doktor na hindi nakapagligtas sa anak mo? At ginamit mo ang mga anak ko para gawin yon? Bawat salita ay isang sampal. Bawat akusasyon ay isang sugat. Hindi! Sigaw din na niya. Ang mga luha ay tuluyan ng bumuhos. Hindi ganoon yon. Kung ganoon ano, ipaliwanag mo sa akin. Sa isang sulok, nakatayo si Victoria, nakahalukip-kip, isang tahimik na manonood sa trahedyang siya mismo ang gumawa. Huminga ng malalim si Brenda. Pinipilit na buuin ang mga salitang nababasag dahil sa kanyang mga hikbi. Oo, namatay ang anak ko. Si Lily, namatay siya sa sakit na to. At oo, si Dr. Alcaraz ang doktor niya. Nakita niya ang sakit sa mga mata ni Leonard. Pero hindi ako nagpunta dito para manakit. Pagpapatuloy niya, ang boses ay nanginginig. Nang mamatay si Lily, nangako ako sa kanya. Nangako ako na hindi ako hahayaan na may isa pang bata na maramdaman ang naramdaman niya sa mga huling araw niya. Ang kalungkutan, ang pakiramdam na sumuko na ang lahat. Ang bahay na to, ang mga anak mo, nararamdaman nila yon, Leonard. Yung pakiramdam na nag-aantay na lang sila ng katapusan. Lumapit siya, umaasang makikita nito ang katotohanan sa kanyang mga mata. Gusto ko lang tuparin ang pangako ko, sabi niya. Gusto ko lang bigyan sila ng pag-asa na hindi ko naibigay sa sarili kong anak. Mahal ko ang mga anak mo, Leonard. Mahal ko sila na parang tunay kong mga anak. Isang baliw! Sinasabi ko na sa'yo, kuya. Baliw ang babaeng yan. Sabat ni Victoria. Lumapit para hilahin palayo si Leonard. She's obsessed. She's dangerous. Pinalitan niya lang ang anak niyang patay ng mga anak mo. Paalisin mo na siya bago pa niya saktan ng mga bata. Ang mga salita ni Victoria ang nagpaguho sa lahat. Nakita ni Brenda kung paano nagbago ang ekspresyon ni Leonard. Ang sakit ay napalitan ng takot. Ang takot para sa kanyang mga anak. Totoo ba yon? Tanong ni Leonard. Ang boses ay malamig na ulit. Nakikita mo ba ang anak mo sa kanila? Natigilan si Brenda. Hindi niya alam kung paano sasagutin yon. Dahil sa isang banda, totoo. Tiningnan niya si Leonard. Nagmamakaawa. Naghahanap ng tiwalang alam niyang nawala na. Hindi ako nandito para manakit. Nandito ako para maghilom. Pero huli na ang lahat. Ang pagdududa ay naitanim na. Ang lason ay kumalat na. Ang takot ng isang ama ay mas matimbang kaysa sa pag-ibig na nagsisimula pa lang mamukadkad. Tumalikod si Leonard, hindi na makatingin sa kanya. Ang bawat hibla ng kanyang katawan ay sumisigaw ng sakit at pagtataksil. Umalis ka na, sabi niya. Ang boses ay walang emosyon, patay. Napahakbang paatras si Brenda na para bang sinuntok. Leonard, please. Sinabi ko, umalis ka na. Ulit niya, mas matigas. Tumingin siya kay Victoria. Tawagin mo ang security. Leonard, pakinggan mo ako. Umalis ka na sa pamamahay ko. Ang bawat salita ni Leonard ay parang mga pako na ibinaon sa dibdib ni Brenda. Ngunit ang pinakamasakit ay hindi ang utos na umalis siya, kundi ang paraan ng pagtalikod nito sa kanya. Ang paraan ng pagsara nito ng pinto, hindi lang sa mansyon, kundi pati na rin sa puso nito.
Walang salitang lumabas sa bibig ni Brenda. Tumango lang siya. Anong saysay pa ng pagpapaliwanag kung ang taong pinakamahalaga ay nagsara na ng isip at pandinig. Tahimik siyang umakyat sa kanyang maliit na silid. Hindi siya umiyak. Pakiramdam niya ay naubos na ang lahat ng luha sa library kanina. Para siyang isang manikang pinaglumaan, walang laman, walang pakiramdam. Dahan-dahan niyang inimpake ang kanyang mga gamit. Ang iilang damit, ang librong binabasa niya, ang isang maliit at kupas ng larawan ni Lily na lagi niyang dala. Habang isinasara niya ang kanyang bag, nakita niya ang isang maliit na manikang gawa sa retaso na ginawa niya para kay Leah. Hindi niya ito kayang dalhin. Lumabas siya ng kanyang silid at tahimik na naglakad sa pasilyo. Huminto siya sa tapat ng kwarto ng bawat bata. Hindi na siya pumasok. Sumilip lang siya sa bahagyang nakabukas na pinto. Nakita niya si Clara, mahimbing na natutulog, si Sofia na nakayakap sa unan, at si Leah na tila isang anghel sa kanyang kuna. Sa huling pagkakataon, pumasok siya sa silid ni Leah. Dahan-dahan siyang lumapit at maingat na inilagay ang manikang retaso sa tabi nito. Paalam, mga anghel ko. Bulong niya sa hangin at isang taksil na luha ang pumatak sa kanyang pisngi. Pagbaba niya, naroon na ang security guard sa may pinto. Naghihintay. Naroon din si Victoria. Ang muka ay naglalarawan ng lubos na tagumpay. Si Leonard ay wala. Nagtago na ito sa dilim ng kanyang opisina. Walang lingon-likod na lumabas ng mansyon si Brenda. Dala ang kanyang maliit na bag at ang durog niyang puso. Sa kanyang paglakad palayo sa malaking gate, kasabay ng paglaho ng mga ilaw ng mansyon sa kanyang paningin, bumuhos ang malakas na ulan na para bang nakikidalamhati ang langit sa kanya. Sa loob ng mansyon, umupo si Leonard sa kanyang opisina. Napapaligiran ng dilim, isang bote ng whiskey at isang baso lang ang kasama niya. Bawat lagok ay isang pagsubok na pawiin ang imahe ni Brenda sa kanyang isip. Ang mga mata nitong puno ng luha. Ang boses nitong nagmamakaawa. Gusto niyang maniwala. Isang bahagi niya ang sumisigaw na maniwala sa kanya. Ngunit mas malakas ang takot. Ang takot na baka tama si Victoria. Ang takot na baka ginagamit lang ang kanyang mga anak. Ang takot na muli siyang magtiwala at muli lang masaktan. Mas madaling maniwala sa kasinungalingan kung yun ang magpapanatili sa kanyang mga pader na nakatayo. Kinabukasan, ang katahimikan ay bumalik sa mansyon. Ngunit hindi na ito ang dating katahimikan. Kung dati ay tahimik lang, ngayon ay mabigat, malungkot. Ang liwanag na dinala ni Brenda ay nawala. At ang dilim na bumalik ay tila mas maitim kaysa dati. Napansin ito agad ng mga bata. "Where's Tita Brenda?" Tanong ni Clara sa nurse. Ang boses ay mahina. Hindi siya kumain ng almusal. "Brenda." Paulit-ulit na binubulong ni Sofia na tila hinahanap ito sa bawat sulok ng silid. Pagsapit ng hapon, ang monitor sa tabi ni Leah ay nag-umpisang umalingaw-ngaw. Isang matinis, nakakataranta na tunog ng alarma. Nagmamadaling pumasok si Dr. Alcaraz at ang mga nurse. Bumagsak ang vital signs ng bata. Mabilis silang kumilos, nag-inject ng gamot, nagsalpak ng kung ano-anong tubo. Napanatag nila ang sitwasyon, ngunit kitang-kita sa mukha ng doktor ang pag-aalala. "Her stats are dropping fast," report ni Dr. Alcaraz kay Leonard. "All of them. It's like their bodies are giving up." Gabi na. Lasing na si Leonard. Nakaupo siya sa sahig ng kanyang opisina, nakasandal sa pader, nakatingin sa kawalan. Ang bote ng whiskey ay halos wala ng laman. Biglang bumukas ang pinto at pumasok ang isang nurse. Ang mukha ay puno ng pag-aalala. "Sir Leonard, si Miss Sofia po." Hindi na nito natapos ang sasabihin. "Sir, she's calling for Tita Brenda," sabi ng nurse. Nanginginig ang boses.
Nagsisigaw po siya sa lagnat. Hinahanap niya po si Tita Brenda. Ang mga salitang iyon ay tila isang malakas na sampal na gumising kay Leonard mula sa kanyang pagkalango. Tumayo siya, nahihilo, at naglakad papunta sa silid ng kanyang anak. Ang nakita niya roon ang tuluyang gumuho sa kanya. Si Sofia ay namimilipit sa lagnat, pawis na pawis. Ang mga mata ay nakapikit, ngunit ang bibig ay walang tigil sa pagtawag ng isang pangalan. Tita Brenda, Tita Brenda, where are you? Napasuntok si Leonard sa pader. Ang sakit na naramdaman niya sa kanyang kamao ay walang-wala kumpara sa sakit na nararamdaman niya sa kanyang puso. Anong nagawa ko? Anong nagawa ko? Sa gitna ng kanyang desperasyon, naalala niya ang sinabi ni Brenda. Nandito ako para maghilom. Tumakbo siya papunta sa library, ang silid, kung saan niya ito itinaboy. Naghahanap siya ng kahit anong naiwan nito, kahit anong bakas. Wala. Malinis na para bang hindi ito kailanman tumuntong doon. Sa kanyang paghahalongkat, napadpad siya sa isang maliit na mesa sa sulok, ang mesa na laging ginagamit ni Isabela. May isang maliit na kahon doon na matagal na niyang hindi binubuksan. Ang kahon ng mga alaala ng kanyang asawa. Binuksan niya ito. Sa loob, bukod sa mga lumang litrato at panyong may burda, may isang tumpok ng mga liham, nakatali ng isang kupas na laso. Kinuha niya ang mga sulat. Ang mga ito ay para sa kanya, ngunit hindi mula kay Isabela. Ito ang mga sulat ni Isabela para sa kanyang kuya, ang kanyang kapatid, si Miguel Alcaraz. Sinimulan niyang basahin ang una. Ang kamay niya ay nanginginig at sa bawat salitang kanyang nababasa, isang katotohanang mas masakit pa sa pagtataksil ang unti-unting lumilinaw sa kanyang harapan. Umupo si Leonard sa sahig ng library sa gitna ng nagkalat na mga alaala ni Isabela. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang maliit na reading lamp na nagbibigay diin sa bawat salitang nakasulat sa manipis na papel. Ang amoy ng lumang papel at pinatuyong bulaklak ay pumuno sa hangin. Ang una niyang binasa ay sulat mula sa mga unang taon ng kanilang pagsasama ni Isabela. Puno ito ng saya, ng pagmamahal, ng mga pangarap na sabay nilang binuo. Kuya Miguel, he's everything I've ever dreamed of. Yes, he's busy, always focused on work. But when he looks at me, I feel like I'm the only person in the world. I know you worry about me, but I am so happy. Napangiti si Leonard ng mapait. Naalala niya ang mga panahong iyon. Mga panahong tila kayang-kaya niyang sakupin ang mundo, lalo na't hawak niya ang kamay ni Isabela. Ipinagpatuloy niya ang pagbabasa. Habang lumilipas ang mga taon sa mga sulat, unti-unting nagbabago ang tono. Ang saya ay napapalitan ng pag-aalala, ng lungkot. He's working too hard, kuya. Minsan, umuuwi siya. Tulog na ang mga bata. Minsan, kahit gising ako, parang wala naman siya. Ang isip niya, laging nasa opisina. Sinubukan ko siyang kausapin, pero nagagalit siya. Sabi niya, ginagawa niya raw ito para sa amin. Pero ang kailangan namin ay siya, hindi ang pera niya. Bawat salita ay isang dagok sa puso ni Leonard. Nababasa niya ang sarili niya sa mga reklamo ni Isabela. Ang lalaking abala sa pagpapalago ng imperyo habang hindi namamalaya na ang kaharian sa sarili niyang tahanan ay unti-unti nang gumuho at pagkatapos ay dumating ang huling sulat. Isinulat ito isang araw bago ang aksidente. Ang papel ay may bahid ng tuyong luha. Nag-away kami ng malala. Kuya, tungkol na naman sa trabaho. May importante siyang business trip at natapat sa anibersaryo namin. Sinabi ko sa kanya na kailangan niyang pumili. At pumili nga siya. Pinili niya ang kumpanya. Galit na galit ako. Nasabi ko ang mga bagay na hindi ko dapat sinabi. Bukas, susubukan ko siyang kausapin ulit. Susubukan kong ayusin ito. Mahal na mahal ko siya, kuya.
pero pagod na akong maramdamang pangalawa lang ako sa trabaho niya. Huminga ng malalim si Leonard. Naalala niya ang araw na yon. Naalala niya ang huling tawag sa telepono. Flashback. Nasa loob siya ng kotse papunta sa airport. Kausap niya si Isabella sa cellphone. "I can't believe you're still choosing to go, Leonard." Sigaw ni Isabella mula sa kabilang linya. "Isabella, this is important. This deal is worth millions." Sagot niya inis. "And what about us? What about our anniversary? Are we not worth anything to you anymore?" Umiiyak na sabi nito. "Don't be so dramatic. It's just one anniversary. Babawi ako pag uwi ko." "There might be nothing to come home to, Leonard. I'm tired. I'm so tired." "I don't have time for this," putol niya. "We'll talk when I get back." At ibinaba niya ang telepono. Iyon ang huling beses na narinig niya ang boses nito. 1 oras matapos ang tawag na yon, nabalitaan niyang naaksidente ang kotse ni Isabella. Sabi ng pulis, mabilis daw ang takbo nito. Tila may hinahabol o tila may tinatakasan. Bumalik si Leonard sa kasalukuyan, ang mukha niya ay basang-basa na ng luha. Ngayon niya lang naintindihan ang galit, ang hinanakit, at ang sakit sa mga mata ni Miguel sa tuwing nagkikita sila. Hindi lang ito galit ng isang bayaw. Ito ay galit ng isang kuya na nawalan ng pinakamamahal na kapatid. Hindi niya sinisisi si Miguel. Sinisisi niya ang sarili niya. Dahil sa takot niyang mabigo muli, itinayo niya ang mga pader sa paligid niya at ng kanyang mga anak. Ginawa niyang ospital ang kanilang tahanan. At sa proseso, ginawa niya sa kanyang mga anak ang eksaktong ginawa niya kay Isabella. Binigyan niya sila ng lahat ng material na bagay, pero ipinagkait niya ang sarili niya, ang kanyang pagmamahal, ang kanyang presensya. Si Brenda. Si Brenda lang ang nakakita noon. Si Brenda ang nagtangkang gibain ang mga pader na yon. At itinaboy niya ito. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Ang kalasingan niya ay nawala. Napalitan ng isang malinaw at masakit na katotohanan. Tumayo siya. Ang kanyang mga binti ay nanginginig, ngunit ang kanyang desisyon ay buo. Dala ang mga sulat, naglakad siya papunta sa guest room kung saan natutulog si Dr. Alcaraz. Kumatok siya ng malakas. Pagbukas ng pinto, nakita niya ang gulat sa mukha ng doktor. "Leonard, anong problema? Ang mga bata ba?" Walang imik na pumasok si Leonard at inilapag ang mga sulat sa ibabaw ng mesa. "Basahin mo," utos niya. Naguguluhang tiningnan ni Miguel ang mga sulat. Nang makita niya ang sulat kamay ng kanyang kapatid, nanginig ang kanyang mga kamay. Umupo siya at nagsimulang magbasa. Pinanood siya ni Leonard. Nakita niya ang pagbabago sa mukha ng doktor, ang pagkagulat, ang sakit, at sa huli, ang pag-agos ng mga luhang matagal na rin nitong kinikimkim. Nang matapos si Miguel, tumingala ito kay Leonard. Ang mga mata ay pula at puno ng sakit. "All this time," bulong ni Miguel, "I blamed you. I blamed you for her death. I thought you pushed her away." "I did." Pagamin ni Leonard, ang boses ay puno ng pagsisisi. "Itinulak ko siya palayo. At ngayon, itinulak ko palayo ang nag-iisang taong maaaring magligtas sa mga anak ko." "Brenda?" sabi ni Miguel. "Oo," sagot ni Leonard. "Sinabi niya sa akin ang tungkol sa anak niya. Sinabi niya na ikaw ang doktor. At sa halip na pakinggan ko siya, pinaniwalaan ko ang galit at takot ko. Pinalayas ko siya." Tumayo si Miguel. Sa unang pagkakataon, nakita ni Leonard ang doktor hindi bilang isang professional, kundi bilang isang taong nasasaktan din. "She was right, Leonard," sabi ni Miguel. "Naalala ko na siya. Naalala ko ang anak niya. I was cold. I was clinical. I was grieving for my sister, and I took it out on my patients. I gave them medicine, but I never gave them hope." Tumingin siya kay Leonard. "And I did the same thing to your daughters." Ang pag-amin na yon, ang huling piraso ng katotohanan na kailangan ni Leonard. Tumayo siya. Ang kanyang mga mata
ay puno ng isang bagong determinasyon. Ang determinasyong itinaboy ng takot at pinalitan ng pag-asa. Kailangan kong bawiin ang pag-asa ng mga anak ko. Sabi niya, ang boses ay matatag. Kailangan kong hanapin si Brenda. Ang amoy ng alat mula sa dagat at ang tunog ng mga alon na humahampas sa dalampasigan ang gumising kay Brenda. Dito siya dinala ng kanyang mga paa sa isang maliit na bayan sa tabi ng dagat kung saan sila madalas magbakasyon ni Lily noon. Dito, sa harap ng walang katapusang karagatan, pakiramdam niya ay mas malapit siya sa kanyang anak. Umupa siya ng isang maliit na kwarto sa isang inn na natatanaw ang dagat. Ang mga araw niya ay simple lang. Naglalakad siya sa dalampasigan sa umaga, kinakausap ang mga alon na para bang kausap niya si Lily. Nagtatrabaho siya bilang waitress sa isang maliit na kainan sa hapon, sapat lang para may pambayad sa upa at pagkain. Sa gabi, umuupo siya sa maliit na balkonahe ng kanyang kwarto at tinititigan ang mga bituin, iniisip ang 3 maliliit na anghel na naiwan niya sa Maynila. Clara, Sofia, Leah, kumusta na kaya sila? May nagbabasa pa kaya sa kanila ng kwento? May kumakanta pa kaya sa kanila ng uyayi? Isang umaga, dinala niya ang isang maliit na pumpon ng puting bulaklak sa sementeryo ng bayan. Doon nakalibing si Lily. Umupo siya sa damuhan, sa tabi ng isang simpleng lapida na may nakaukit na pangalan, Lily Anderson, ang aming munting sinag ng araw. Anak, simula niya, hinahaplos ang malamig na bato. Pasensya ka na ha. Akala ko kaya kong tuparin ang pangako ko sa'yo. Sinubukan ko, Lily. Sinubukan ko talaga. Nagsimulang mamasa ang kanyang mga mata. May 3 bata, anak. Kasing ganda mo. Kasing tapang mo. Kailangan nila ng liwanag. Sinubukan kong maging liwanag nila pero nabigo ako. Pinalayas ako, anak. Siguro, hindi talaga ako para doon. Siguro hanggang dito na lang talaga ako. Ipinatong niya ang mga bulaklak sa ibabaw ng lapida. Miss na kita, Lily ko. Mahal na mahal ka ni Mama. Yumuko siya, hinayaang tumulo ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Sa kanyang pag-iyak, hindi niya napansin ang isang anino na tumigil sa kanyang likuran. Brenda. Ang boses na yon, ang boses na sa loob ng maraming gabi ay naririnig niya sa kanyang mga panaginip. Ang boses na minahal niya at kinasuklaman. Dahan-dahan siyang lumingon, hindi makapaniwala. Nakatayo doon si Leonard. Magulo ang buhok nito, gusot ang damit, at may mga maitim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata. Mukha siyang pagod, mukha siyang desperado. Ngunit sa mga mata nito, may isang bagay na bago. Isang bagay na hindi pa nakikita ni Brenda dati. Kapakumbabaan, pagsisisi. Anong ginagawa mo dito? Nauutal niyang tanong. Mabilis na pinupunasan ang kanyang mga luha. Hindi ito sumagot. Sa halip, lumuhod ito sa damuhan. Sa harap niya, sa harap ng puntod ng kanyang anak. Walang pag-aalinlangan. Walang pag-aatubili. Patawarin mo ako, sabi ni Leonard. Ang boses ay basag at puno ng emosyon. Brenda, patawarin mo ako. Natigilan si Brenda. Hindi niya alam ang gagawin. Naging duwag ako. Pagpapatuloy ni Leonard, ang mga mata ay nakatitig sa kanya, puno ng sakit. Naging makasarili. Hinayaan kong talunin ako ng takot at ng nakaraan ko. Hindi kita pinakinggan. Hindi kita pinagkatiwalaan. At iyon ang pinakamalaking pagkakamali ng buhay ko. Umiling si Brenda. Leonard, tumayo ka dyan. Hindi! Mariin niyang sabi. Hindi ako tatayo hanggat hindi mo ako pinapatawad. At hanggat hindi mo naririnig ang lahat. Nalaman ko na ang lahat, Brenda. Tungkol kay Isabela, tungkol kay Miguel. Tungkol sa kasalanan ko sa kanilang dalawa. At sa kasalanan ko sa'yo. Ikinuwento niya ang lahat.
Ang tungkol sa mga sulat, ang pag-uusap nila ni Miguel, ang katotohanang matagal na niyang tinatakasan. Iniligtas mo ako, Brenda, sabi niya. Iniligtas mo ako sa sarili ko. Ipinakita mo sa akin kung paano maging isang ama ulit. Ipinakita mo sa akin kung paano umasa ulit. At ang ginawa ko lang ay itaboy ka. Ang mga luha ay muling dumaloy sa mga mata ni Brenda. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa isang emosyong hindi niya inaasahan. Kailangan ka namin, Brenda. Pagmamakaawa ni Leonard. Kailangan ka ng mga anak ko. Kailangan ka nila para mabuhay. Huminto siya sandali. Huminga ng malalim. Kailangan kita. Bulong niya. Kailangan kita dahil mahal kita, Brenda. Mahal kita. Ang tatlong salitang iyon ay tumagos sa puso ni Brenda na parang isang kidlat. Ang lahat ng sakit, lahat ng pait, ay tila naglaho, napalitan ng isang mainit at nanginginig na pakiramdam. Tumingin siya kay Leonard, sa lalaking nawasak ng kalungkutan, sa amang gagawin ng lahat para sa kanyang mga anak, sa lalaking ngayon ay nakaluhod sa kanyang harapan, iniaalay ang kanyang puso. Dahan-dahan, tumango si Brenda, isang malawak na ngiti ng cosonet ang sumilay sa pagod na mukha ni Leonard. Tumayo siya at sa unang pagkakataon, niyakap niya si Brenda. Isang yakap na puno ng pangako, ng pasasalamat, at ng isang bagong simula. Niyakap din siya ni Brenda pabalik, isinubsob ang mukha sa dibdib nito, nilalasap ang pakiramdam na sa wakas, nakauwi na siya. Ngunit sa gitna ng kanilang yakap, isang matinis na tunog ang pumunit sa katahimikan. Ang cellphone tapo ni Leonard. Bumitaw ito sa yakap at kinuha ang telepono. Nakita ni Brenda ang pagbabago sa mukha nito habang nakikinig sa kabilang linya. Ang pag-asa ay napalitan ng takot. Ang kulay sa mukha nito ay biglang nawala. Anong nangyari? Kinakabahang tanong ni Brenda. Ibaba ni Leonard ang telepono. Ang mga kamay ay nanginginig. Tumingin siya kay Brenda. Ang mga mata ay nanlalaki sa sindak. Sir, si Leah po. Kritikal ang lagay niya. Ang biyahe pabalik ng Maynila, ang pinakamahaba at pinakanakakakabang biyahe sa buhay nina Leonard at Brenda. Walang nagsasalita. Ang tanging maririnig sa loob ng kotse ay ang mabilis na pag-ikot ng gulong sa highway at ang marahas na pagtibok ng kanilang mga puso. Ang kamay ni Leonard ay mahigpit na nakahawak sa kamay ni Brenda, na para bang doon siya kumukuha ng lakas. Pagdating nila sa mansyon, sinalubong sila ng eksenang puno ng tensyon. Ang mga nurse ay nagkakagulo. Si Victoria, na laging matatag, ay nakaupo sa isang sulok, ang mukha ay nakasubsob sa kanyang mga palad. At si Dr. Alcaraz, pagod man, ay kalmado at nakapokus habang nagbibigay ng mga utos. Her fever spiked and her breathing became shallow. We're doing everything we can. Mabilis na paliwanag ni Dr. Alcaraz pagkakita sa kanila. We need to stabilize her. Dumiretso si Leonard sa tabi ng kama ni Leah. Ang kanyang munting bunso ay napakaliit at napakaputla sa gitna ng mga kumot at tubo. Napaluhod siya, napuno ng desperasyon. Si Brenda naman, huminga ng malalim. Ang takot ay naroon. Ngunit mas malakas ang isang pamilyar na pakiramdam. Ang determinasyon ng isang ina. Hindi siya doktor, hindi siya nurse, ngunit alam niya ang kailangan niyang gawin. Dahan-dahan siyang lumapit sa kabilang panig ng kama, sa tapat ni Leonard. Hinawakan niya ang maliit at malamig na kamay ni Leah. Hindi niya pinansin ang mga makina o ang mga tunog ng alarma. Tinitigan niya lang ang mukha ng bata. Leah, mahina niyang bulong. Ang boses ay malambing at matatag. Nandito na si Tita Brenda, anak. Nandito na kami ni Daddy mo. Tumingin si Leonard sa kanya. Ang mga mata ay puno ng luha at pag-asa. Narinig mo ba yon, baby girl? Sabi ni Brenda. Hinahaplos ang pisngi ng bata. Hindi ka nag-iisa. Lumaban ka, ha? May mga naghihintay sa'yo. Si Ate Clara mo, si Ate Sofia. May mga kwento pa tayong babasahin.
May mga kanta pa tayong aawitin. At nagsimula siyang kumanta. Ang parehong oyayi na inawit niya noong unang gabi niya sa mansyon. Ang himig ay dahan-dahang pumuno sa silid, isang kalmadong alon sa gitna ng isang bagyo ng mga medikal na tunog. Si Dr. Alcaraz at ang mga nurse ay nagpatuloy sa kanilang ginagawa. Ngunit lahat sila ay napansin ang isang bagay na kakaiba. Ang eratikong pag-beep ng heart monitor ay unti-unting nagiging regular. Ang mababaw na paghinga ni Leah ay tila lumalalim ng bahagya. "Keep going," bulong ni Dr. Alcaraz kay Brenda. Hindi inaalis ang tingin sa mga monitor. Nagpatuloy sa pagkanta si Brenda. Ang boses ay hindi nanginginig. Si Leonard naman ay nagsimulang magsalita. Bumubulong ng mga pangako sa kanyang anak. Pangako ng mga paglalaro sa hardin, ng mga masasayang pelikula, ng isang buhay na puno ng pagmamahal, ang siyensya at pag-ibig, ang gamot at pag-asa. Sa silid na yon, ang dalawa ay nagsanib. Hindi na magkaaway, kundi magkakampi sa iisang laban. Ilang oras ang lumipas, ang araw ay unti-unti nang sumisikat. At pagkatapos, isang milagro. Dahan-dahang dumilat ang mga mata ni Leah. Mahina, pagod, ngunit bukas. Ang tingin nito ay napunta kay Brenda, pagkatapos ay kay Leonard, at mula sa kanyang maliliit na labi, isang salita ang namutawi, halos isang hangin lang. "Mama, Brenda." Sa sandaling iyon, ang lahat ng pagod, takot at sakit ay naglaho. Napalitan ito ng purong kagalakan. Umiyak si Leonard, hindi na dahil sa lungkot, kundi dahil sa labis na pasasalamat. Niyakap niya si Brenda at sa gitna ng kanilang luha, pareho nilang alam na nalagpasan na nila ang pinakamadilim na gabi. Makalipas ang ilang buwan, ang mansyon ng mga Graham ay hindi na isang puntod. Ito ay isang tahanan. Ang mga bintana ay laging nakabukas. Pinapapasok ang sikat ng araw at ang sariwang hangin. Ang hardin ay puno na ng mga bulaklak at sa gitna nito, may isang swing set kung saan maririnig ang tawanan ng tatlong malulusog na bata. Si Clara, Sofia at Leah sa tulong ng pinagsamang modernong medisina at ng isang tahanang puno ng pagmamahal ay nasa remission. Ang kanilang mga buhok ay nagsisimula nang tumubo muli at ang kanilang mga pisngi ay may kulay na. Sa sala, hindi na tunog ng medical monitor ang maririnig, kundi ang tunog ng isang piano. Tinuturuan ni Brenda si Clara na tumugtog. Sa sahig, si Sofia at Leonard ay abala sa pagbuo ng isang malaking puzzle. At si Leah, ang kanilang munting milagro, ay masayang gumagapang. Hinahabol ang isang makulay na bola. Minsan, dumadalaw si Dr. Alcaraz. Ngunit hindi na bilang doktor, kundi bilang si Tito Miguel. Dala-dala niya ang mga laruan at tsokolate para sa kanyang mga pamangkin at laging may isang buke ng paboritong bulaklak ni Isabela para kay Brenda. Isang hapon, habang pinapanood nila ang mga bata na naglalaro sa hardin, tumayo si Leonard at Brenda sa may bintana, magkatabi. Inakbayan ni Leonard si Brenda at hinalikan ito sa noo. "Thank you," bulong niya. "Para saan?" tanong ni Brenda, nakasandal sa kanya. "For everything. For teaching me how to live again. For teaching me how to love again." Tumingala si Brenda sa langit, sa mga ulap na tila mga bulak. Ngumiti siya. "Para sa'yo ito, Lily anak," bulong niya sa hangin. "Natupad ko na ang pangako ko." Niyakap siya ni Leonard ng mahigpit. Habang pinapanood nila ang kanilang pamilya, isang pamilyang binuo mula sa mga sirang piraso, pinatibay ng pagsubok at pinag-isa ng pag-ibig, alam nilang pareho na ang kanilang kwento ay hindi tungkol sa pag-iwas sa dilim, kundi sa paghahanap ng liwanag sa gitna nito. At sa kanilang tahanan, ang musika ng pag-asa ay hindi na muling titigil.